matagal mong pinag-ipunan ang iyong motor na pinapangarap. Dahil sa sipag mo, abot kamay na. Ito, Honda. Kapag sinabi mong Honda, reliable, matibay, and quality. Kaya kahit mataas ang kanyang presyo, no problem dahil pang matagalan naman. Kaya kapatid, hindi ka nagkamali ng iyong desisyon. Tama ang ginawa mo. Kaya muli nandito tayo sa Star Honda Pagsangan para i-review si Honda ADB 160. Good morning, Sir Robert. Good morning po. Isa lang po masasabi ko sa mga umorder. Sana all. 3, 2, 1, go. Okay, available po sa tatlong kulay itong Honda ADB 160. Bali, ito pong nasa harap natin ay ang Matte Pearl Crater White. And then ito pong kasunod niya, yung na-review natin last year. Ito po yung Matte Solar Red Metallic. And then Matte Gunpowder Black Metallic. Ayan. Okay lamang po talaga kapag adventure bike ang ating gamit. Pwede siya sa on-road at off-road. Lalo na dito po sa amin sa Laguna, marami pa rin pong bulubunduking lugar, mga rough road, saka mga remote areas na sigurado kayang-kayang pasukin ng Honda ADB 160. Okay, kung mapapansin nyo, wala po siyang masyadong decals at sticker. Ito naman po ang dahilan kung bakit meron siyang premium looks at colors. Kaya yan, umpisahan natin dito sa kanyang front face. Ito sa kanyang windshield na medyo mas pinahaba, unlike dun sa Honda 150, maiksi po yun eh. So ito parang humaba po siya ng mga 3 to 4 inches. And then ito po sa harap yung kanyang Honda Selectable Torque Control. And then pagdating doon sa kanyang side, meron po siyang 3D emblem na chrome ang kulay. And then sa likod, ito naman po, gold ang kanyang kulay ng emblem. ADB 160. Okay, sa right side, ganun din po. Very minimal lang ang kanyang mga graphics. Then ito sa kanyang air filter, nakalagay yung kanyang Enhanced Smart Power. And then sa headlight, hindi po tayo masisilaw dahil yuko po yung kanyang position. And then split type po ang kanyang LED headlight. And then ang DRL, ito po sa gawing taas. And then sa turning signals, naka-LED na rin po ang kanyang mga ilaw. And then sa kanyang tail light, okay, all LED. Ito po, meron tong parang letter X sa gitna yung kanyang tail light. Okay, balik po tayo dito sa kanyang front tire. May sukat po na 110 by 80 by 14.
Then leading brand naman sa kanyang gulong dahil Federal tire po to na naka-tubeless. Made in Indonesia. And then dito makikita po natin, mas malaki po ng mga 1 inch ang kanyang mag wheels. May size 14 po ito sa kanyang diameter. So yun po ang kagandahan kapag malaki po ang ating wheel sa harapan. Yung upright position ng ating manibela medyo mataas kaya hindi ho tayo dito nakasubsob. Dito ho kasi sa kanyang rear tire, bali may sukat po ito na 130 by 70 by 13. So maliit nga po na 1 inch dito sa rear. Then sa klase ng kanyang gulong ay talagang pang off-road po. And then sa kanyang front suspension, naka-telescopic fork po itong Honda ADV 160. And then sa kanyang braking system, meron siyang single disc na wavy shape na ang kanyang disc. And then ito po meron rin siyang ABS or anti-lock braking system. Then isa po sa advanced features ni Honda ADV ay itong kanyang selectable torque control na tumutulong po sa pagbalanse ng ikot ng ating gulong para maiwasan po natin ang kanyang pagdulas. Naka-twin subtank naman po ang kanyang wheel suspension. And then single disc din po dito sa kanyang rear brake. Okay, sa kanyang crankcase dito sa CVT, premium din po ang kanyang design. Yun lang po, wala na siyang kickstart. Meron po siyang kill switch dito sa kanyang side stand. Malalagyan ng battery itong si Honda ADV. Sir Robert, thank you sa paglalagay, pag-assist. Okay, ito po. Okay, napansin ko, medyo malaki po yung kanyang underseat storage. Nasa 28 to 30 liters po ang capacity nito. Okay, sige sir, mukhang kasya rito ang dalawang helmet. Saan sa tingin niyo, sir? Quarter tank lang po, sir. Saka, Hindi na siya kaya dito, medyo mataas na. okay, sige sir. Pero siguro isang case na Red Horse. Pwede rito, lalagyan na yelo. Para tama-tama. Tapos magdadrive. Naku, mali. Bawal. Bawal mag-drive po ng nakakainom. Paalala mga ka-riders, ha. Okay, mapapansin nyo mataas po ang position ng kanyang battery kaya wala tayong problema kahit sa baha. Lalo na itong gantong ADB, sinasabak po ito sa ilog saka sa mga bahanga. Kaya ito, safe tayo. Ayan, naikabit na po yung battery. Ito po ay merong 8 liters na full tank. So sa fuel consumption, ayon sa research po sa manufacturer's claim, nasa 45 kilometers per 1 liter ang kanyang consumption. And then sa top speed, meron po siyang bilis na 73 miles per hour. So kinonvert natin sa kilometer per hour ay umaabot po siya ng 117 to 120 kilometers per hour. Okay, yan. Tetestingin natin yung kanyang keyless na ignition. Ayan po. Dito sa knob, kulay blue po ang kulay. Then pag i-on, pipindutin lang po siya. Then, sige nga sir, ayan. First switch, yung seat and fuel natin, sir. Pag tapat natin sa seat and fuel, pwede na natin siyang mapindot. Kaya yun. Saka po lang. Okay na. Okay sir, dito naman sa fuel, testingin natin. Dito naman sa fuel, sa ibabaw naman po siya. May off yung kanyang pag-open, kaya komportable talaga. Meron na rin po siyang May lalagyan pa pala siya ng cup, para hindi mabitawan, no? Kung saan ipapato, baka malimutan pa, ayan, okay. Ayun pala purpose nitong Yes, bilog na to, ayan, lalagyan ng cup. So kahit wala siyang tali, okay lang. Okay lang. Okay, sige sir, open na nga natin ulit. So press lang po ulit tayo dito. Ayan. Tapos switch on natin yung panel na. Kaya yun, sige sir, isa-isahin natin. All digital na ang kanyang instrument panel, sir? po. Okay, ito, isa-isahin natin. Sir, yung sa gitna, itong zero, ano po yan? Yan yung speedometer po. Speedometer, sir. Then yung nasa ibabaw, sir, yung oras, ano po? Yes po, yung time and date natin. Yung time po natin, pwede natin siyang i-set. Adjustable siya. Dito po ang kanyang pinaka-adjuster sa gitna. Hold Ayan. lang natin to, yung left and right, sabay po natin silang i-press. Then Hold ay lang. magbi-blink na siya. Meron siyang 12 hours hanggang or 24 hours. So, Siyempre, military sa 12 time. hours tayo. Sa 12 hours po. So, yung ating right side, yung po yung pang set natin. Set. So, tsaka natin siya itatama kung anong oras po yung ating gusto. Okay, sir. Po, kapag mag-a-adjust naman tayo ng minuto, set lang po ulit. Tapos up and down lang naman po ang adjustment Okay. natin. Up, 3, 4, 5, yan po. Pwede tayo mag-adjust pa baba. Yan. Sir, itong nasa baba, ito po yung fuel indicator, ano po? Yes po. Okay. Then, sir, ito pong nasa left side, ano po Yan ba yung RPM po natin. RPM. Sir, balik nga natin sa main menu niya para makita pa ibang display. Yan po. Okay, ito po yung kanyang temperature. Ito sir, ito po ba sir ay temperature ng paligid o ng motorsiklo? Ng motorsiklo natin. Okay, ayan. Meron po siyang 33 Celsius. Ano? Then yung kanyang average consumption, ito po sa baba. Apo. Ayan. Then ito sir ang odometer, tama ba? Yes po. Okay, ayan.
Okay sir, itong mga indicator sa baba, ito, ano-ano po ba yan sir? Sir, ito po yung torque control natin o yung traction control. Okay. Yung sa baba, yung anti-brake system natin. Anti-lock Yung, braking system, okay. tapos dito, kapag inon natin, makikita po natin yung ating temperature. Sa coolant po natin siya. Okay. Tapos meron siyang check engine sir, ano? Check engine, yung kalapit po niya. And then itong A, Ayan. ito po sir yung, Yung sa idling stop. stop niya. Ito po Ayan. siya. Okay, nandito po yung idling stop na kapag tayo po ay na traffic, kusa na mamamatay ang Yes po. ating ano. Then mga siguro 5 seconds na nakatigil, ano 5 sir? seconds na nakatigil na hindi po natin gagamitin si throttle, 5 seconds mamamatay yung makina natin. And then pag start natin, pipihitin lang natin nag-go na throttle. ulit si stoplight, throttle lang po ulit tayo, mabubuhay na ulit si makina natin. Okay, sige sir, testingin natin yung kanyang mga ilaw. Umpisahan natin dito sir, siguro sa high beam, high and low beam. low? Ayan sir. Ayan po yung high, ayan po yung low, ito po yung high natin. Okay, bali sir, itong nasa gitna ang kanyang low Yes, beam. po. Ang high beam to ay itong nasa Nasa dulo. Ayan Ayan po no? yung low, ayan po yung high. Okay, mapapansin nyo hindi siya nakakasilaw lalo sa kasalubong kasi payuko po yung kanyang position. Ayan. Sir, pag-i-turn yung signal nga po. Okay, sa kabila sir. Then isa po sa safety features, meron mo siyang hazard. Ayan, Hazard, sir. Okay. Sir, how about passing light? Meron ba siyang passing light? Wala po. So, yung high beam, low beam lang Yes. pwede natin gamitin. Okay, sir. Dito sa kanyang tail light, sir. Ang bawa sir, magpepreno. Okay. So, ang standby ilaw po niya, ito, itong kanyang tail light. Ito po itong letter X, ano sir? Kapag Then ang- naka-brake po tayo. Oo. Then ang stoplight po, itong nasa dulo, itong red. Ayan. Ito po yung busina natin. Okay, malakas sir, ano? Hindi na Yes, po. kailangan paltan. Sige, isa pa nga ako, sir. Okay, malakas po siya kasi ito open na, hindi siya natatakpan ng mga cover dito. Ayan. Okay, papakita po sa atin ni Sir Robert yung pag-a-adjust ng windshield kasi medyo mababa po ito eh. So ayan sir, pipihitin lang po yung bracket ng plastic. Hilahin lang po natin siya palabas. Hila muna. Tsaka po natin siya iangat. Ayun, okay. Yan na ba sir yung pinakamataas niya? Yes po, sagad na po siya. Okay. Ayan no. Pag ibabalik, hilahin lang din po ulit pataas. Tsaka natin siya ibabalik. Yan na rin ang pinakamababa sir, Yes ano? po. Okay, sige sir. I-check natin kung ilang helmet ba ang magkakasya dito sa kanyang malaking underseat storage. Ito, dala ni Sir Robert yung kanilang previous na customized helmet ng May Star ICC Honda. sticker na rin po Ayan, may siya. ICC sticker na rin. Okay, sige sir, sukat natin. So ayan, hindi na po pala talaga pwede magsama pa ng isa. Siguro yung ano, mga Nutshell. Na hindi naman Nutshell lang. standard siya. O, kaya lang, Hindi hindi- po siya pwede, hindi siya standard siya. baka mahuli pa ano. So siguro ano na lang, kapote, motorcycle Yun. cover, ano sir. Mas Tsaka ilang maganda. documents. Okay, sige sir, pakisara nga po. Ayan, sarado po. Pero sir, nagdududa ako eh, parang kakasya po ito eh. Testingin Try natin, natin, ha? Try natin. Kasi malalim siya eh, oh. Ayan. Tingin ko kasya po yan. Ay, mukhang hindi. Bah, ayos. Ayos. Kasya ang full face helmet. Okay, bali ano po to, pre-size tong helmet na to ha. Hindi siya XL, hindi siya small. Siguro large ang size niya, ayan. Kaya kasya po ang full face helmet. Kaya no problem tayo kay ADB. Kahit hindi na maglagay ng top box, kasya ang ating full face helmet. Okay sir, thank you. Okay, ayaw po pumayag ni Sir Robert na hindi matetesting yung talagang XL na helmet. Ito, Okay, testingin na rin namin tong LEB3 na helmet. Ayan. Nako, tingin ko kasya rin po. Oh. Kasya rin sir, ano? Ayan, okay mga ka-riders, good news. Kasya lahat. Kahit XL na helmet. Full face. Sige sir. Ayos. Okay, bali meron po siyang 165mm na ground clearance. Kaya mapapansin nyo talaga mataas po dahil po ay adventure bike. Then sa kanyang seat height, meron pong 780. So expect na natin medyo tiyad tayo dito. Ayan, para ma-prove natin, sakyan na natin. Kaya lang dahan-dahan. At bagong linis. Okay, sa kanya namang upuan. Camelback type na rin po ang tapas. Ayan, malalim po dito sa ating rider seat. And then hindi naman matambok dito sa pwesto ng ating OBR. Kaya komportable rin po. And then yung kanyang grab bar, ito, hindi madulas. Tama-tama lang yung matte black na kulay para sa kanya. Kasi kapag glossy, alam naman natin medyo madulas eh. Okay, tara na. Okay. Ayan o, obviously nakatiyad tayo. Naka-center stand pa po yan ha. Mamaya tatanggalin natin. Okay, bago tayo magtanggal ng side stand. Ayan.
Okay, dito yung ating size 9 na paa, eksakto sa kanyang mating, dito sa kanyang footboard. Okay, extended din naman. Ayan. Okay, ayan. Hindi tayo kailangan umatras. Eksakto yung puwit natin dito sa stopper ng kanyang upuan. Ayan, nakakapag-stretch pa tayo. Okay, diretso na tayo dito sa kanyang turning radius. Napansin ko kasi medyo mahaba yung kanyang naked handlebar. Pero ang ganda po ng ayos ng mga cable, very organized. Wala tayong konsumisyon na makikita. Pag magulo po kasi ang wiring, parang nakakakonsumi. Ayan. Very premium din naman ang kanyang design, lalo na itong sa kanyang gitna. Nandito po yung logo ng Honda. Okay, sa turning radius, ayan. Meron po siyang pagitan, siguro mga 2 to 3 inches. And then ito maganda yung kanyang bar end. Bakal po, in case na tayo ay bumara, ito muna ang unang babagsak bago yung ating kamay. Kaya ugaliin po natin pag tayo po ay nakahawak sa ating mga handle grip, medyo wag po nating i-cover ito. Yan, dito lagi, sakto lang dito sa kanyang pinaka grip para protected ang ating kamay, lalo na kung wala tayong mga gloves. Kaya tinanggal na natin sa kanyang center stand, side stand lang to. Okay, medyo mababa siya, kaya kaya natin lumakdang. Okay. Maton po talaga ang dating kapag naka ADB. Ayan, okay, sa kanyang rear suspension, napakalambot po. Kaya yung pakiramdam natin na tayo ay komportable at safe, binibigay po talaga ni Honda ADB 160. Then testingin po natin yung kanyang front brake muna. Although hindi po natin matetest yung kanyang ABS dahil patay nga po pinapatakbo po ng kuryente ang ABS Kaya ito, testingin natin yung kanyang single disc dito sa harap. Ayun, dahil nasa tiles tayo, yung tunog, yung kayod sa gulo maririnig po natin. Then sa rear, ayun, mas malakas po ang rear. Okay, nandito ulit si Ma'am Nika. Ma'am, good morning. Nangaabala na naman ako. Okay, Ma'am, ito alamin ko lang kung sa cash at installment basis niya yung kanyang pricing. Sa cash po, ang price po ng ating ADB 160 is 167,300. For installment naman po, ang ating minimum down payment is 17,100. Ang monthly po nito sa 1 year ay 16,855. Sa 2 years po is 9,910. Kung sa 3 years naman po ay 7,775. So available naman po ito cash or installment. Pwede po kayo sa aming mag-inquire through Facebook or pwede po kayong bumisita po dito sa aming branch. Sa Arasa Complex, Barangay Binyan, Pagsangan Laguna po. So sa previous po natin sa installment po, meron po tayong helmet, jacket,
discount card, meron tayo na tinatawag na Vehicle Service Plus worth 40,000. Service repair assistance po iyon. So, 3 years registration with TPL Insurance, 2 years warranty, and 3 free service coupon po. Sa cash po, meron din tayong helmet, jacket, discount card, and yung pinakabago namin, sir, meron kami nung scratch card. So, sa lahat ng mag-a-avail ng motorcycle, mapa-cash or installment, meron po silang 5 na scratch card. So, maaari nyo pong mapanalunan doon ay mga motorcycle cover, cellphone, leg bag, backpack, and marami pang iba. Mga kaibigan, maaari niyo po kaming bisitahin dito po sa aming branch sa Star Honda Pagsanghan. Located kami sa Arasa Complex, Barangay Binyan, Pagsanghan, Laguna. Open po kami ng Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Good morning, mga mga kaibigan!